Magandang araw mga kapatid. Tayo ay magpuri at magluwalhati sa kataas-taasan at kabanal-banalang pangalan ng ating Diyos, sapagkat nalalapit na ang pagtatapos ng taong ito, na tayo ay kanyang sinubaybayan at iningatan upang tayo ay hindi magalaw ng salot na ito na hanggang ngayon ay nasa ating gitna at nagiging katatakutan. Marahil ay ang taong ito ng 2020 ay isa sa mahalagang taon, dakilang taon na hindi malilimutan na maraming mga tao at matatala sa kasaysayan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Kung paano na ang ating mundo ay nabalot ng katatakutan, na sa loob ng isang taon, ang salot na ito ay namayani sa buong sanlibutan na walang nagawa ang mga pamahalaan na ito ay mapigilan. Lahat ng bansa ay nagkaroon ng kaguluhan. Milyong-milyong mga tao ang nawalan ng kanilang buhay, pamumuhay sa sanlibutan ito. At milyong tao din ang nalagutan at nawalan ng kanilang buhay. Subalit tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat kung natatandaan ninyo, bago pa lamang pumasok ang taong ito ay binanggit ko sa inyo, ng taong darating 2020 ay hindi isang ordinaryong taon na nangyayari sa ating buhay. At bago pumasok ang taong ito, ang ating iglesia ay inihanda ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kakailanganin natin upang tayo ay makatawid sa taong ito. Panahon ng pagbabago. Hinayaan ng Diyos na tayo ay makapag-aral tungkol sa mga pundasyon ng pananampalataya. Nabalikan natin ang mga bakas ng mga apostol at ng mga alagad ng Panginoon upang ito ang ating pagsikapan na akapin, lalo-lalo sa panahon ito na ang sanlibutan ay nabalot ng kadiliman. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na tayo ay mawala sa kadilimang ito. Bago dumating ang taong 2020, tayo ay pinatnubayan ng Diyos na ating matalakay at mapag-aralan ang tungkol sa hiwaga ng Diyos, hiwaga ng kanyang ebanghelyo. Ang mga bagay na ito, ayon kay Apostol Pablo, ay itinago ng Diyos sa maraming mga tao sa mahabang panahon, maging sa mga tao ng lumang tipan, maging sa mga propeta at mga hari na pinili niya. Subalit ang lahat ng ito ay kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Na ito ang pinakasusi ng pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan ito, na balot ng kasalanan at kasamaan. Ang sanlibutan ito na nakalaan na upang parusahan, gunawin ng Diyos. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat dahilan sa kabutihan ng Diyos
nagkaroon tayo ng pag-asa na sa kabila ng ating mga kasamaan at ng ating mga kasalanan, sa kabila na tayo ay naging mga kaaway ng Diyos, hindi na bago ang Kanyang pagmamahal sa atin at Kanyang inilagay sa ating harapan ang daan ng ating ikaliligtas at ikababalik sa Kanyang sinapupunan. Tinalakay natin ang tungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano inako niya sa Kanyang sarili ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay, na siya nagtulak sa mga taong ito, lalo na sa mga may kapangyarihan, na siya ay patayin sa magitan ng pagpapako sa krus, na siya namang naging patotoo sa magitan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na ipinakita niya na sa kanya ay binigay ng Ama ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng kahatulan sa sanlibutan ito, upang ang tao ay maligtas. At ating pinag-aralan din ang tungkol sa kanyang mga alagad, kung paano na sila ay humayo at tinila ang ebanghelyo ng kaligtasan na inihanda ng 3 persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Banal na Espiritu, kung paano sila pinag-usig, kung paano na marami sa kanila ang nakipagsama sa mga relihiyong pagano, at saka may ng mga makasalanan at tampalasang tao. Ang ebanghelyo ng Diyos ay hinaluan nila ng ritual at seremonya, upang ito ang kanilang gamitin na sila ay magkaroon ng pakinabang, upang sila ay maging makapangyarihan sa paningin ng mga tao, upang ang mga tao ay maging sunod-sunuran sa kanila. At ang ebanghelyo ito ay nawala ng kasaysayan, nawala ng kapangyarihang magligtas at magbago ng mga taong makasalanan. Subalit tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat hindi niya hinayaang tuluyang matalikod ang ebanghelyo ito, sapagkat siya ay tumawag at pumili ng mga tao, mga tunay na alagad niya, upang magdala ng ebanghelyong makapangyarihan, magliligtas at magbabago ng buhay ng tao sa sanlibutan ito. At napag-aralan din natin na ang Diyos ay nag-iwan ng pinakamodelo, modelo para sa kanyang mga tunay na alagad, tunay na mananampalataya, na kung paano ang mga tunay na anak niya ay magtitiis ng pag-uusig at paghihirap hanggang sa kanilang kamatayan, sapat ang kamatayan ay hindi makapagbabago ng kanilang katayuan sa kaharian ng Diyos. Kung paano na sila ay magsasama-sama at mabubuklod ng tunay na pagmamahalan, walang inggitan, walang pagkakahati-hati. Sila ay magtutulungan, magpapatawaran, magbibigayan, at sama-sama lang itataguyod ang pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At pinag-aralan din natin ang dalawang uri ng Kristyanismo sa ating kapanahunan sa sanlibutan ito. Ang isa, na ang mga tagapanguna at tagapagturo ay nag-aagawan sa karangalan at kapangyarihan, na kinakalakal nila ang kaluluwa ng kanilang mga tagasunod. At ang isa ay ang inilatag ng ating Panginoong Jesucristo nang sabihin niya na kayo ay magpakababa, na kayo ay maging alipin, maglingkod ng buong katapatan,
at sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Minsan sa pangangaral ng ating Panginoon Jesucristo, lumapit sa Kanya ang Kanyang mga alagad na siya ay tinanong, Panginoon, sino ang pinakadakila sa kaharian? At sila ay sinagot ng ating Panginoon. Babasahin natin ang bahagi ng banal na kasulatan. Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino nga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinilapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakinabang pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kaniyang mga salita. Tunay na makikita natin sa mga bagay na ito, nalika sa isang tao ang mangarap na siya ay maging dakila sa kanyang buhay. Maging sa unang mga alagad ng ating Panginoon, nakita natin ang kanilang pag-aaway at pag-aagawan kung sino ang magiging dakila sa kaharian ng ating Panginoon. At ito ay likas. Kalikasan ng tao. Hindi lamang sa tao, subalit ito ay nagpasimula sa mga anghel, kay Lucifer. Nang naisin ni Lucifer na siya ay pumantay sa Diyos, na siya ay maging katulad ng Diyos sa kadakilaan. At ito ay kanyang inilipat nang siya ay tuksohin niya ang ating mga magulang si Adan at si Eva doon sa paraiso, na sinabi niya na hindi totoo na sila ay mamamatay sapagkat oras na kinain niya o kinain nila ang pinagbawal na bungang kahoy, sila ay magiging katulad ng Diyos, magiging dakilang katulad ng Diyos. At mula sa ating mga magulang ay nakita natin na sa lahat ng tao naging kalikasan na pangarapin na sila ay maging dakila sa kanilang buhay sa sanlibutan ito. Sa kasaysayan ng ating sanlibutan, maraming pangalan ng umangat at natalak, naging dakila. Ang iba ay dahilan sa mga masasamang ginawa nila sa sanlibutan ito, at ang iba naman ay dahilan sa mga mabubuting ginawa nila sa sanlibutan ito. Ang kabutihan at ang kasamaan ay naaayon sa tumitingin sa mga tao. Subalit ang lahat ng ito ay lumilipas, nakakalimutan. Subalit ang isang pinakamalaking kasalanan ng tao na ginagawa sa buong panahon sa sanlibutan ito ay ang kanilang pagsisikap
na pantayan o agawin ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Ngunit tayong babalik sa kasaysayang natala sa mga salita ng Diyos. Magpapasimula tayo kay Nimrod. Siya ang unang-unang tao na dinakila ng kaniyang kapwa-tao. Siya isang magiging na mandirigma, isang magaling na mangangaso. Kaya marami ang humahanga sa kaniya. At siya ay nagtayo ng mga muog. At isa sa mga tinayo niya ay ang tinatawag nating Tower of Babel. At mula sa Tower of Babel, ipinangalat ng Diyos ang sa buong sanlibutan ang mga tao. At sila ay nagkanya-kanya, nagkapangkat-pangkat. At dito nagpasimula ang iba't ibang mga kaharian. Sapagkat kulang sa kaalaman ang tao tungkol sa Diyos, sila ang gumawa ng kanilang sari-sariling mga Diyos-Diyosan. Ang ibang mga Diyos nila ay mga tao din, kapwa-tao nilang hinahangaan nila, mga dakila at namumuna sa kanila. Ang iba naman ay ang mga kalikasan na kung saan ito ang nagbibigay sa kanila ng kanilang mga ikabubuhay, katulad ng mga kagubatan, ng dagat, ng ilog, ng malaking punong kahoy, maging ng mga hayop, buhaya, baka, mga ibon. So ang tao ay nalayo sa Diyos. At ito nagpasimula ang mga paganong relihiyon. Sa magitan naman ni Abraham, lumitaw ang bansa ng Israel. Ang Israel ang pinili ng Diyos upang kanyang ipahayag ang kanyang pangalan sa buong sanlibutan. Sa magitan ng matatanda, isinasalin ang kaalaman tungkol sa tunay na Diyos sa kanyang mga kabataan. At ang bansang ito ay pinamamahalaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga hukom na pinili niya upang manguna at upang sumubaybay sa bansang ito. Subalit dumating sa panahon na ang mga matatanda ng Israel ay lumapit sa pinakahuling hukom, si Samuel, at humingi ng hari. Nais nila na sila ay pamahalaan ng hari. Nagalit si Samuel, subalit ang sabi ng Diyos, huwag kang magalit, pabayaan mo sila. Hindi ikaw ang kanilang tinanggihan kundi ako. Kaya simula noon sila ay pinamahalaan ng hari. At sila ay pinabayaan ng Diyos na tumayo sa kanilang sariling lakas. At ang kanilang mga kapitbayan, kaharian ay nagkaroon ng lakas na sila ay digmain. At sila ay unti-unting humina. Sa isa sa kanilang mga digmaan, naadong ng kanilang kaaway ang kabanangtipan. Ang kabanangtipan ang pinakasimbolo ng presensya ng Diyos at kadakilaan ng Diyos sa kanilang gitna. Nasa loob ng kaban ang tapyas ng bato na kinalalagyan ng 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses. At ang kanyang tungkod na tuyong-tuyo na namulaklak at namunga. Na ang maagaw ng kanilang kaaway, ang kabanantipang ito, inilagay nila sa dambana ng kanilang Diyos-Diyosan. Makalipas ang gabi, kinaumagahan, ay nakita nila na ang kanilang Diyos-Diyosan ay bumagsak at nakadapa sa harap ng kabanangtipan. Ito ay muling inayos nila, nilagay sa dambana. Subalit kinabukasan ay ganoon din nakadapa sa harap ng kabanangtipan. Dito magpapakita na ang kaluwalhatian kadakilaan ng Diyos na nandoon sa gitna ng Israel ay hindi mapapantayan ng anuman Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito. Sa panahon ni Haring Herodes,
Siya ay nagbigay ng mainit at magaling na talumpati sa harap ng kaniyang mga tao. Dahilan sa paghanga ng mga tao, sila ay nagsigawan. Ang Diyos ay bumaba sa lupa. Ang Diyos ay bumaba sa lupa. Dahilan sa pag-agaw ng kaluwalhatian ng Diyos, hinayaan ng Diyos at pinarusahan ng Diyos si Haring Herodes. Nabuhay pa siya, kinakain na ng mga uod ang kanyang katawan. Sa ating henerasyon, maraming mga tao ang pilit na inaagaw ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Sa paggamit ng pangalan ng Diyos at ng ebanghelyo ng kaligtasan, ginagamit nila ito sa sariling kapakanan, sa pagpaparami ng kanilang mga tagasunod, sa pagpapayaman, sa pagkuha ng kapangyarihan, pati na ang titulo na para lamang sa Diyos ay kanilang ginagamit. Reverend, Most Reverend, Father, Holy Father, Most Holy Father. Na ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong patatawag na Ama sa sanlibutan ito, sapagkat iisa ang inyong Ama na nasa langit. Huwag kayong patatawag na Guro, sapagkat iisa ang inyong Guro, ang inyong Panginoon. Subalit ang mga tao ay nagpupumilit na ilagay ang kanilang sarili sa kalagayan ng Diyos. Naghihintay lamang ang panahon para katulad ni Haring Herodes, wasakin ng Diyos ang kanilang mga buhay. Balikan natin kung paano tinuwid ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. Kumuha siya ng isang maliit na bata, walang malay na bata, at sinabi sa kanyang mga alagad na malibang kayo ay manumbalik katulad ng batang ito, walang sino mang makakikita ng kaharian ng Diyos. At kung sino man na magpakababa ng katulad ng isang walang malay na batang ito, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Dito natin makikita na kabaliktaran ang pamamaraan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, itaas mo ang sarili mo at ikaw ay aking ibababa. Ibaba mo ang sarili mo at ikaw ay aking itataas. At itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad kung gaano kalaking kahalagahan ang pananampalataya ng isang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Na sinabi niya na ang sino man na tumanggap sa isang maliit na bata na sumasampalataya sa kanya, siya ang kanilang tinatanggap. Subalit ang sino man na maglagay ng katitisuran o maging dahilan ng pagkapahamak ng kaluluwa ng isang maliit na bata, mas magiging kapakinabangan pa siya sa sanlibutan ito kung siya ay itatapon sa gitna ng dagat na may malaking bato sa leeg upang siya ay maging pagkain ng mga isda kaysa siya ay maging dahilan ng kapahamakan ng maraming mga tao, sapagkat anumang ginawa niya sa sanlibutan ito ay walang kapakinabangan at siya ay patungo sa walang hanggang kaparusahan. Mga kapatid at mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating pag-aaral na ito ay ating pagbulay-bulayan
kung ano ang kalagayan ng ating sanlibutan sa panahong ito. Tayo ay nasa gitna ng pandemic, isang salot na bumabalot sa buong sanlibutan. Maraming mga pangako na ang lumalabas tungkol sa bakuna. Subalit hindi natin alam kung ano ang magiging katapusan. Sabagat nakita natin sa kasaysayan ng mundo na ang salot, bagamat ito ay nalulunasan, ito ay panandalian lamang. Sabagat ito ay bumabalik at bumabalik sa iba't ibang forma na higit na mapanganib. Hindi ko sinasabi na sa panahon ito ay darating ang ating Panginoon. Subalit, hindi natin ito mawawala ng halaga ang mga bagay na ito na nangyayari sa atin. Ano ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos sa panahon ito? Babalikan natin ang survey na ginawa doon sa Amerika tungkol sa pangangailangan ng tao sa Diyos sa kanilang mabuting pamumuhay. Sa mayayamang bansa, katulad ng Canada at mga bansa sa Europe, 22% lamang ang nagsasabi na kailangan ng Diyos. Sabagat ang buhay nila ay umiikot sa mga bagay na material. Ang kanilang dinidiyos ay ang mga material na bagay. Sa Amerika, kung saan nagpasimula ang ebanghelyo sa pagkalat sa buong sanlibutan, nagpasimula ang bansang ito sa matatag na paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit sa panahong ito, ang mga mananampalataya, ang mga tunay na anak ng Diyos ay walang boses, walang lakas, walang kapangyarihan. Ang sabi nga ng isa sa mga nakaraang presidente ng Amerika, na ang pagiging ebangheliko ay isang kahinaan, kapintasan sa isang tao. 44% sa kanila ang naniniwala na kailangan ng Diyos sa kanilang pamumuhay. Subalit sa ating bansang Pilipinas, pinakamataas, 94% nakikilala ang Diyos. Naniniwala na kailangan nila ang Diyos. Subalit, ang kanilang paniniwala at ang kanilang relihiyon ay nasa forma ng relihiyong pagano na sila ay sumusunod, mga deboto ng mga imahen na pinangalanan ng mga pangalang Kristiyano, na ito ay kasuklam-suklam din sa harap ng Diyos. Pag-isipan natin, ipanalangin natin ang ating buhay. Hindi natin alam kung sino ang susunod na tatabaan ng salot na ito. Subalit, ang tindi ng salot na ito ay walang kabuluhan sa mga anak ng Diyos. Na bagamat tamaan ang kanilang lupang katawan, sila ay may katiyakan na sa kanilang kalagayan sa kaharian ng Diyos. Na kung mamatay man ang isang tunay na anak ng Diyos sa magitan ng salot na ito o sa anumang pamamaraan, ang kanyang
kaluluwa ay kasama ni Kristo doon sa kanyang kaharian at kanyang isasamang pabalik dito sa lupa upang isama niya sa pagtatatag ng kanyang kaharian ng Diyos dito sa lupang ito. Manalangin ang bawat isa. Kung kayo'y naniniwalang may Diyos, naniniwala kayo sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, naniniwala kayo sa Diyos na bumaba at nagkatawang tao upang tubusin ang ating mga kasalanan, manikluhod kayo sa Kanya, manangis kayo sa Kanya, humingi kayo ng awa sa Kanya, isuko ninyo ang buhay ninyo sa Kanya, sapagkat ito lamang ang paraan na maligtas kayo sa kapahamakan at sa walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno.